Sara Duterte. Nako, ano na naman tong kay Sara? Bukod sa nasangkot doon sa Pogo owner sa Cebu na inaresto noong August 31, nakaraang linggo lang, eto na naman mga kababayan, sinupalpal na naman ng palasyo si Sara. Sinupalpal ni Jose Claire Castro. Ano nga ba ang sagot ni Jose Claire Castro dito kay Sara? Binalikan si Sara ni Jose Claire Castro. Wait lang ha mga kababayan. May ads lang. Sinagot ng Malacanang ang pasaring ni Vice President Sara Duterte na kaya umanong tapusin sa isang araw ang investigasyon sa flood control projects. Kamakailan, sinabi ni Vice Presidente na madali lang naman anyang matukoy ni PBBM ang mga sangkot sa anomalya kung gustuhin talaga nitong may managot na opisyal. Binalikan ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang hinarap na issue noon ng ama ni ng Vice Presidente na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito na. Kung isang araw lang po dapat ito na imbestigahan, sana po ay ito ay kanyang nasuggest noon sa kanyang ama dahil mismo ang dating Pangulong Duterte ay umamin na maraming ghost projects rampant noon. Tama. This is November 2020 nilabas. Diba? Pero may nasibak bang secretary ng Wala. DPWH sa panahon niya? Wala, kasi tumakbo lang senador. Di ba? Pahiya ka ngayon kay Jose Claire Castro, Sara. Kung isang araw lang daw, sabi ni Sara, matatapos na agad itong investigasyon. Di sana isinadjust ni Sara yan sa tatay niya kasi mismo si Sara, mga kababayan, inamin niya. It's too late na daw itong pag-imbestiga ni PBBM sa flood control kasi nga siya daw noon na mayor pa siya at presidente ang kanyang ama, alamak na daw ang korupsyon sa flood control sa DPWH. Ang tanong, noon pa pala, alam ni Sara na talamak na ang nakawan sa DPWH. Noon pa pala alam ni Sara na grabe ang korupsyon dyan. Bakit hinahayaan ng magaling niyang tatay na ngayoy kasalukuyang nakakulong, Karma? Bakit hindi niya isinadjust? Dapat sinadjust mo sa tatay mo. Isang araw lang pala. Pero bakit hinayaan ng tatay mo na magnakaw at magnakaw at magnakaw ang mga tao sa panahon ng siya ang presidente? Ito, hindi lang sa administrasyon na ito, sa mga lahat ng mga dumaan na administrasyon, hindi lang sa administrasyon ni Pangulong Duterte. Alam na natin yan lahat. Naging mayor ako 2010. Meron ng issue ng flood control, corruption. And mas worse lang sa atin ngayon. Dagdag pa ng pangalawa. kita mo? Sa administrasyon pa lang daw ng tatay niya, mayor daw siya noon, talamak na ang korupsyon. So, akala ko ba magaling yung tatay mo? At sabi pa nga niya, isang araw lang kung gustuhin ni PBBM, tapos na ang investigasyon. Bakit hindi nyo tinapos noon nung presidente pa ang tatay mo at aminado ang tatay mo na grabe talamak ang kitaan dyan sa DPWH. May video din ako dyan na kung saan nagsalita ang tatay niya, mga kababayan. Hindi yan maitanggi. Pinarinig ko yan sa inyo kagabi. Ito po, mga kababayan. Si Digong mismo umamin. Alam mo pala, Sara, ba't hindi mo sinabi sa tatay mo ito? Yung patungkol dyan. Ito, pakinggan nyo. Ang pinaka-racket dyan is yung ghost project. So, walang delivery ghost project. Marami yan. Karamihan yan, it's the regional director. Ipapalabas nila na may project ito, but wala. So, the best way is to conduct an audit of those projects to determine if they are ghost projects or not. And I think they are plenty. And I dare say that ang pinakamarami siguro matanggal would be from DPWH. I really intend to clean. Ang sabi niya, ang marami sigurong matanggal ang DPWH.
Ngayon, tanungin ko kayo mga kababayan, sa panahon ba na administrasyon Duterte, may natanggal ba sa DPWH? Meron po si Secretary Mark Villar. Bakit nga po ba siya tinanggal at pinalitan siya ng isang taga-Visayas bilang Secretary ng DPWH? Kasi tumakbo po siyang senador at nanalo po siya. Hindi po siya tinanggal dahil siya'y kurakot. Hindi po siya tinanggal kasi siya'y nagnakaw. Tinanggal po siya kasi nanalo po siyang senador. Ang tanong, Sara, kung isang araw lang palang imbestigahan, tapos na agad ang korupsyon sa DPWH at sa flood control. Bakit hindi natapos ng tatay mo at ni isang trabahante sa DPWH hindi tinanggal? At kung saan nung naging presidente na si Marcos ngayon, nalaman pa natin mula kay Erwin Tulfo, napakayaman daw ng isang DPWH undersecretary. Kaya nga'y sinibak at nilipat ng posisyon kasi sobrang yaman daw. Mayaman pa sa lahat ng DPWH undersecretary sa buong mundo. Kita mo? Tanong ko lang, mismo November 6, 2020, 12:09 a.m., Duterte says ghost project rampant in DPWH. Alam na pala noon ni Digong ang korupsyon sa DPWH pero wala siyang aksyong ginawa. Puro buka lang ang mabuti pa si PBBM gumawa ng aksyon kahit nadamay ang kanyang administrasyon. Kita ninyo, mga kababayan. Tapos sasabihin ni Sara, kung gustuhin ni Marcos, isang araw lang yan, tapos yan. Meron pa nga siyang sinabi dito mga kababayan, natawa ako eh. Ano yung sabi ni Sara dito? Wait lang nga. Ito yung sinabi niya. Ito. Matawa kayo dito. Post ito ng anong page ito? Ito, DZRH. Ang sabi ng DZRH, sabi ni Sara, dapat gawin nila yung ginawa ko. Ito na. Bakit nga ba? The overseas Filipino and the overseas Filipino workers ang pinaka-the best na mga konsultant. Kasi sila yung nakatira, nakaikot sa buong mundo. Nakapagtrabaho sa iba't ibang lugar, alam nila ang best practices. So anong makukuha mo, Sara, na ikakaunlad at masugpo ang flood control corruption sa mga OFW na nagtatrabaho bilang OFW sa ibang bansa? Kung mismong OFW hindi nila alam kung sino nagnakaw, bakit sa OFW tayo maghingi ng consult or mag-consult? Bakit sa mga OFW tayo magtanong kung ano ang solusyon dyan sa flood control project corruption? At gusto pa niya, gayahin daw siya. Dapat gawin nila yung ginawa ko. Kita ninyo, nangihikayat ka pa, palpak na nga. Minungkahi ng Vice Presidente Sara Duterte na ikonsidera ng Administrasyong Marcos ang kanyang, ginawa na pagbisita at pagkonsulta sa mga Filipino communities abroad upang matuto ng the best practice sa flood control. Putang ina, lustay! Anong masasuggest ng mga OFW sa nakawan sa flood control? Walang magagawa ang OFW niyan, Sara. Huwag kang tanga. Ito, si Ma'am Lily Tonini. Alam ko nasa ibang bansa yan. Ma'am Lily, tanungin kita. Anong maisuggest mo? Sinong ituro mong nagnakaw sa flood control? Kita mo? Ikutin daw ni PBBM at gayahin daw si Sara. Tanungin ang mga OFW para masugpo ang flood control corruption. Paano? Anong mabigay ng OFW na ang alam lang naman ng OFW mag-alaga ng bata, maglinis ng bahay, alagaan ng amo, linisin ang ganito, labhan yung ganyan, mamamalingki, lutuan. Anong alam ng OFW sa flood control? Hindi naman yan mga taga-DPWH, tanga. Ang alam ng OFW, magkuskus ng kubita, maglinis ng bahay, mag-alaga ng amo, magpakain ng anak, di ba? Kuskusin yung puwet, kasi ganyan din ang nanay ko. Anong kinalaman ng OFW sa flood control, Sara? Putang ina, nakakabubo ka na naman. Kita mo?
Aniya, ang mga Pilipino sa iba't ibang bansa maaaring magsilbing best consultant. Putang ina, Sara, anong i-consult mo dyan? O, sasabihin natin, katulad kay Ma'am Lynn Sudo. Ma'am Lynn Sudo, pwede mo po bang ituro sa amin kung anong ginawa na flood control ng Japan? Baka sabihin lang ni Ma'am Lynn Sudo yan, anong pakialam ko dyan sa flood control? Hindi naman ako engineer sa Japan. Hindi ko naman trabaho yan. Hindi naman ako DPWH ng Japan. Putang ina, baka masampal ka lang ni Ma'am Lynn Sudo. Yeah, tanungin natin si sino pa. Si Mami Ems Vlog. Mami Ems Vlog. Anong masabi mo sa nagnakaw ng flood control sa ating bansa? Lumipad na daw ng Amerika at nagpagamot. Baka sabihin lang ni Ma'am Ems Vlog yan, pakialam ko dyan, di ko nga kilala, sino ba yun? Di ba, Sara? Kung ganyan lang, Sara, maging presidente ka, tapos puro tanong ka sa taong mga OFW na hindi naman nasa Pilipinas. Siyempre, kung OFW ka, atupagin mo yung trabaho mo, hindi yung kakikichismis ka sa nangyari sa bansa. Kasi kung makikichismis ka sa nangyari sa bansa, unahin mo chismisin yung anak mong naiwan mo. Diba? Yung anak mong mag-graduate na ng high school, wala ka. Yung asawa mo, baka ng babae na, o baka yung pinadala mong pangparinubit ng bubong pinang-inom. Diba? Yun ang unang aalahanin ng mga OFW. Ay, Diyos ko. Diba? Sara, nakita mo. Gagayahin ka pa ni PBBM. Diba, Ma'am Lynn Sudo? Maraming salamat po, Ma'am Lynn Sudo. Sa yung super sticker, thank you so much. Kita mo, Sara. Pupuntahan mo yung mga OFW, tapos tatanungin mo ngayon, Kent. Halimbawa ako, OFW. Tanungin ako ni Sara, Kent, diba? Matagal ka na dyan sa Netherlands. Anong masuggest mo sa flood control natin para hindi mabiyak? BP Sara, trabaho ko po dito sa Netherlands, vlogger po ako. Hindi po ako engineer. Kaya wala po akong alam dyan kung paano simentohin at ilang bakal ang nilagay nila dyan para kaya hindi bumigay. Hala, Sara. Hindi po ganun. Huwag mong iasa sa OFW yung kaalaman na wala ka. Mag-aral ka, magpa-check up ka. Doktor ang kailangan mo, hindi OFW. Doktor, psychiatrist. Psychiatrist ang kailangan mo, hindi OFW consultant. Kasi kung OFW consultant lang, mawawalan ng trabaho ang OWA. Mawawalan ng trabaho yung pumalit kay Arnel Ignacio kung ganyan pala ang gagawin ng presidente. So bakit nagtalaga ka pa ng OWA commissioner kung ikaw lang din naman presidente mag-iikot? Putang ina. Yan ang mahirap eh. Di ba kakasabi mo lang noon, Sara? Ang pagpasok bilang presidente ay hindi pwedeng isipan ng isang araw lang, 2 araw lang, 3 araw lang. Kasi kung ikaw ang piloto at ang pasahero mo Pilipino, mababagsak ang eroplanong binamaniho mo kasi hindi ka pilot. Di ba yan ang sabi mo? Tapos ngayon tignan mo. Sinabi niya yan, mga kababayan. Sana nandito sa TikTok yan. Ito ha, mga kababayan. Sara, ang pagtakbo ng Pangulo, hindi isang araw lang pag-isipan. Sinabi niya yan, mga kababayan. Baka babalik sa'yo yung... Banat naman ni VP Sara na kayang tapusin ng isang araw ang investigasyon sa flood control kalokohan ayon sagot ng palasyo. Kasama mo sa balita, Radyoman Chanel Salazar. Shan. RNN Live Report. Isang kalokohan ayon sa Sa 2028, gitagaan ko og deadline sa mga supporters na hantod December of 2026. By December of 2026, kung dili daw po magdesisyon, they will look for other candidates for president in 2028. So, napakoy more than a year. I have more than a year to really sit down and list down the
pros and cons. As Kunin ko na rin po reaksyon ng Pinag-iisipan na raw maigi ni Vice President Sara Duterte kung tatakbong Pangulo sa 2028. Seryosong pinag-iisipan daw ni Vice President Sara. Bumuelta ang palasyo sa pahayag. Sa totoo lang, hindi naman ang budget ang punteriya ni Si Vice President. They can drag me to hell. Pagdating nila dun, ako pa rin yung presidente ng impyerno. Ma'am Linsudo, maraming salamat po. Pagdating nila dun, bullshittin ko sa mga bullshittin. Bullshit kayo lahat. Diba? Drag me to hell. Kung papabalikin ako, tatakbo ka Vice President. Lagay ko dyan. Drag me to hell. Pagdating nila dun, sinabihan ko po ang Pangulo, diretsahan ng sinabi. Kung si Vice President Sara Duterte na ang nagsabi, seryoso niyang pinag-iisipan. Kaya po ba siya nag-Vice President dahil kayo po ba ang minanipulate niyo po ba siya para tumakbo siyang Vice President imbis na Presidente? Paking. Hindi, ayaw niya talaga tumakbo ng presidente. Pero, Ayaw niya. alam mo, natatawa nga ako yung mga nagsasabing ganyan. Kung kilala mo si Mayor Inday, kung hindi mo kaya manipulate yung tao nito. Nakalapak nga na siya. But na ano siya, masyado siyang very forthright, at saka maayos siyang kausap. At hindi mo, yung mga pag-intimidate, hindi mo siya makukuha sa ganun. May sarili talaga. Meron talaga siyang sarili. Kita mo si PBBM na nagsabi, meron siyang sariling mundo. Hindi mo siya kayang i-intimidate kasi meron siyang sariling mundo. Diba? Mag-ingat kayo ha. I warned you about the budget. Just a quick call. Tapos susunod pa, Presidente, anak. Mismong sila ka CMD President House Majority Leader Martin Romualdez ang nagpanumpa kay Davao City. Seryosong pinag-iisipan Ang susunod po, this coming 2028. O, ang motive dyan, kung seryoso talaga. Diretsahan ng... Talaga bang ikaw gusto mong sirain ang sarili mo? Ang hirap mong ipagtanggol. Diba? Kita mo? Sara, ang hirap mo daw ipagtanggol, sabi ni Panelo. Oo, Ma'am Wow Heavy Nose, maraming salamat ulit ma'am sa yung super sticker and kay Ma'am Linsudo. And thank you so much po. Kita ninyo mga kababayan. Oo, si Sara Duterte mismo nagsabi, isang araw lang matatapos ng investigasyon. Pero bakit nga ba, sabi ni Jose Claire Castro, bakit hindi mo isinadjust sa tatay mo yan? Kasi yung tatay mo noon, nangangailangan din yan kasi nga matindi at talamak din ang korupsyon noong presidente pa ang tatay mo. At sa panahon ba ng tatay mo, meron bang taga DPWH na natanggal? Wala po. Diba? So yun lang ha, mga kababayan. Ha? Hindi ko na po masyadong habaan yung ating live kasi mahaba na po siya. Di ba? So yun lang. Mga kababayan, hindi ko na masyadong habaan. Sa totoo lang mga kababayan, ito po yan ha. Ulitin ko. Sinabi na ni Sara niya noon. Actually, 2019, 2020, sinabi na niya yan. Ang pagtakbo ng presidente ay hindi yan pag-iisipan ng isang araw lang, isang linggo, isang buwan, isang taon. Dapat pag-isipang mabuti yan. Ma'am Miriam Dalugdog, maraming salamat po ma'am sa iyong 3 Singapore dollar super sticker. Thank you so much po. Hindi yan pwedeng pag-isipan ng isang linggo, isang araw, isang taon. Dapat himay-himayin at pag-iisipang mabuti. Kasi ganito yan. Kung ikaw magmamaniho ng eroplano at ang pasahero mo ay buong Pilipinas, babagsak po ang eroplano. Bakit? Hindi po kasi daw siya piloto. Bakit siya magmamaniho ng eroplano at ang pasahero niya ay Pilipino kung hindi naman siya piloto? Babagsak po ang Pilipinas. Yun ang sinabi niya. Kaya bago ka magpresidente, mag-aral kang mabuti. Ang pag-aaral mga kababayan, hindi po yan sa sinasabi mong degree. Hindi po yan sa sinasabi mong diploma. Aanhin mo yung degree at diploma kung nakapagpasa ka lang dahil sa binayaran mo ang grado mo. Magkaiba kasi yung graduate in pagod sa graduate in bayad. Na?
Totoo yan mga kababayan. Sinong naka-experience ng ganyan? Ako nga, meron akong kaklase. Naging valedictorian, nagbigay lang ng aircon sa classroom namin eh. Tapos pagdating namin ng college, kulilat, nabuntis agad. Walang kwenta yung diploma at degree, kung nag-aral ka online. Sige nga, sabihin ko, engineer tayong dalawa. Engineer tayong dalawa. Online tayo nag-aral. Ngayon, on the spot, nakapagtapos tayo bilang engineer. Pinagawa tayo ngayon ng building na Burj Khalifa ang design. Paano mo ipatayo ang building na Burj Khalifa at paano tayo bilang engineer kung sa online tayo nag-aral? Sige nga. O sa online, siyempre, napapanood mo dun sa online. Una, magbutas ka ng lupa. Ilibing mo yung bakal, buhusan mo simento, tapos lagyan mong hollow block, building na yon. Paano kung lumindol? Ngayon, pag lumindol, nabiyak na tumba ang building kasi bakit? Kulang sa pundasyon, kulang sa kaalaman kasi bakit? Nag-aral online. Yan ang mahirap, mga kababayan. So, gets na gets nyo naman po yung sinasabi ko. Hindi naman po siguro tayo nagkakamali. Mahirap po kasi natawagin nating abogado ang sarili natin pero hindi natin alam yung batas. Mahirap pong tawagin nating dentist tayo pero hindi natin alam kung anong pangalan ng mga second molar, third molar, fourth molar, or first molar. At hindi din natin alam yung mga bagang, kung ano ang function ng bagang, function ng gilagid, at function ng gums. Mahirap yan. Kaya, wag mong tawagin ang sarili mong abogada ka kung wala ka namang kasong hinahawakan. Yun lang, mga kababayan. Maraming salamat po. And see you next live. God bless! Mag-ingat po kayo palagi. Maraming salamat po. Kita-kits po tayo bukas. And I thank you. Hindi ko na po kayo maisa-isa. Maraming salamat po. Bye-bye.